Yes, what's up mga ka-jegs, no? So meron tayo dito isang pasyenteng Aerox S version 1 at talagang kakabahan ka kapag sa'yo nangyari yung nangyari sa motor na to. Alright? So ito po ay magandang manakbo, walang indikasyon ng kahit ano, and then bigla na lang daw siyang huminto nung siya ay nasa stoplight. Nung aming nire-redondo ay talagang balagbag, gumaganon yung tunog niya at ayaw magtuloy. So nag-error 12, bukod doon yung kanyang stator ay sunog din. Alright? So pag inaabot ka nga naman talaga ng kalamas-lamas-lamasan, no? 'Di ba? So wala tayong magagawa kung hindi baklasin at tingnan natin kung ano ang problema. At ito ang bumungad sa amin. Yung bearing ng kanyang cam bearing ay naglaglagan. Aray! Talaga namang mapapakamot ka sa ulo kapag ganito ang nakita mo sa iyong motor. Ngayon, kakalasin natin yung tornilyo para masigurado natin dito nanggaling yung kanyang mga bulitas na nalaglag doon sa ating tray. Pero positive na tayo na dito nanggaling yan sa cam bearing. Bakit naman kasi ganito na ang quality ng mga lumalabas na motor ngayon? Halos wala ng kalidad. Ultimo pyesa, kahit original, wala ng kalidad. Mas maganda pa gumamit ng mga aftermarket at replacement kung ganito man ang mangyayari, no? So mapapamahal ka na, pero wala rin, hindi tumatagal. Brute, awit talaga mga ka-jegs. So ngayon, kalasin ko tong cam gear or yung tinatawag nating cam sprocket para maipakita sa inyo na positive na sa cam bearing ang mga bulitas na nakita natin, no? So masaklap pa to pagka naubos talaga at pumasok sa loob. Agoy. Obligadong biyakin natin yung makina kesa may madamay na iba. Pero wag naman sana dito lang para mapalas gastos naman. Kasi syempre, alam naman natin na napakahirap kumita ng salapi sa panahon ngayon. At syempre sa taas ng bilihin, talagang mapapakamot na tayo. Alright? So ayan na, kinalasan natin yung cam gear. At tingnan natin. Naku, ubos ang bulitas. Kita nyo, nawala yung bulitas ng cam bearing. Brute. Ang sakit talaga nito. Ouch! Kaya naman kami, ang lagi namin ginagamit na bearing dito, kahit bago ang camshaft, ay pinapalitan na agad namin ng ganitong klaseng brand. At ito nga yung cam bearing nangyari sa bearing ng kanyang motor, no? So rogdo. Kaya ayaw umandar at bigla siya minto dahil wala na. Bumitaw na yung kanyang cam bearing. Alright? NTN bearings. Made in Japan. So subok na mula noon hanggang ngayon. Ito yung size ng ating cam bearing, 6906. Ito ang gamit namin. Mapa replacement or brand new ang inyong camshaft or original yung inyong camshaft. Pinapalitan namin agad ng cam bearing, no? Dahil sa experience namin, hindi naman siya sabihin natin bibigay agad, no? Pero mas quality, mas tatagal yung ating cam bearing kapag ito ang gamit. So yun na nga, no, ang naging problema ng ating Aerox version 1 is yung cam bearing, durog, kung bakit huminto siya at ayaw mandar at nagkaroon ng error 12. And then, bukod doon, may konting tips ako. If ever kayo ibibili ng replacement or genuine na camshaft, hindi ko naman sinasabing pangit yung nakasamang cam bearing doon. Pero much better, magpalit na kayo ng NTN bearing para mas mahaba at mas matagal yung lifespan. Kasi yung mismong bearing na nakasama sa camshaft ay hindi rin po tumatagal. Nagkakaroon din ng problema. So, ang mangyayari, isisisi sa mekaniko, no? So, hindi maaaring magpalit kayo ng bearing. Pero make sure NTN brand ang inyong bearing. So, yun lang mga ka-jegs. At syempre, lagi natin tatandaan, brute na lamang ang may alam. Peace out.